Doon ko nalaman na magkasintahan pala yung dalawa. Pinugutan daw umano ng babae ang kanyang boyfriend kasi nalaman nito na may ibang babae. At pagkatapos nun, siya naman ang nagpakamatay habang nakabitin sa kisame. Bago ko simulan ang kwentong ito mga katambay, maaari bang makisuyo ako sa inyo na paki-follow ang ating Facebook page kung sa Facebook mo ito napanood at subscribe naman kung sa YouTube nang madagdagan naman ang sumusubaybay sa ating mga video. Salamat! Simulan na natin ito. Hi, ako nga po pala si Jane. Bagong lipat lang ako sa Barangay Santolan. Isang lumang bahay ang aking nirintahan. Pero pag tinignan mo yung bahay, di mo siya mahahalata na luma kasi malinis siya tignan. Sa unang linggo pa lang ng aking paninirahan sa bahay, ramdam ko na may kakaiba na para bang sobrang bigat sa pakaramdam. At tila kahit walang ibang tao, pero ramdam mo na may nakatingin sa iyo. Nais ko mang lumipat o maghanap ng ibang maririntahan. Ngunit wala na akong magagawa kasi nakapagbayad na ako ng 2 months advance sa may-ari. Isang gabi, bandang 9:00, habang nagpatugtog ako sa speaker ng music at nakahiga habang sumasabay sa kanta, nang may biglang kumatok sa aking pintuan. At dahil wala naman akong inaasahan na bisita, di ko na pinagbuksan yung kumakatok. Maya't maya pa, makalipas ang 5 minuto, muli na namang may kumatok sa pintuan. Kaya bumangon na ako para tingnan kung sino yung kumakatok. Nang nilabas ko na ito, wala akong nakitang tao. Kaya pumasok na ako agad. Dahil natatakot na rin ako nung time na yon. Dahil inaantok na rin ako. Nagpasya akong maligo, ngunit katawan lang yung binabasa. Ito kasi ang nakasanayan kong ginagawa tuwing matutulog na ako para di masyado mainit ang katawan. Habang nasa banyo ako naliligo, biglang nagpatay sindi yung ilaw. Kaya nagmamadali ako dahil takot na ako sa mga nangyayari. Nang matapos na ako, lumabas kaagad ako sa banyo nang biglang bumungat sa aking harapan ang isang napakaputing babae na may hawak-hawak na itak, at sa sobrang takot ko, bigla na lang akong nahimatay. Kinaumagahan, agad akong nagtungo sa may-ari ng bahay upang makiusap na bawiin sana yung 2 buwan na cash advance na binayad ko dahil aalis na ako sa bahay niya kasi di ko na kayang magtagal pa doon. At dahil di pumayag yung may-ari dahil naubos na daw ito sa panggastos niya sa bahay, muli wala na naman akong magawa kundi magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa mga nangyayari at nakikita ko sa bahay. Ang sumunod na pangyayari, habang nasa kusina ako para magluto ng aking hapunan, enjoy ako sa aking ginagawang pagkain. Sa di inaasahan, para bang may nakita akong naglalakad patungo sa aking kwarto na nahagip lang ng peripheral vision ko. Buong akala ko'y guning-guni ko lang, pero nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan sa kwarto, doon na ako kinilabutan dahil ako lang ang tanging mag-isa sa bahay. At dahil sa kuryosidad ko, pinuntahan ko ito para malaman kung sino ba talaga yung pumasok. Nagdahan-dahan ako patungong kwarto upang matignan kung sino ang pumasok. Pagkabukas ko ng pintuan, nakita ko ang isang takot na ulo. Sa sobrang takot ko, kumaripas na ako ng takbo. Pero nang nasasala na ako, palabas na ng bahay,
Nakaharang at sinalubong naman ako ng katawan nito, isang lalaki na walang ulo. Sa sobrang takot ko, bumagsak at napaupo ako sa sahig habang dahan-dahan na umaatras hanggang sa nahimatay ulit ako. Kinabukasan, tinanong ko ang may-ari kung ano ang history ng bahay na inuupahan ko at doon ko nalaman na magkasintahan pala yung dalawa. Pinugutan daw umano ng babae ang kanyang boyfriend kasi nalaman nito na may ibang babae at pagkatapos nun, siya naman ang nagpakamatay habang nakabitin sa kisame.